Hi guys, ito po ulit si Frederick B. Romero ng Mitsu Masters Garage. So meron tayo ditong Galant 8th Gen. Ayan po, Mitsubishi Galant 8th Gen. Ito yung kinuhanan natin ng video kahapon na kapag nakapatay ang aircon, masyadong mataas ang RPM. Pag nag-aircon naman, bagsak ang RPM tapos nanginginig ang makina. Ngayon, tinignan ko, okay naman lahat ng cylinders, may combustion kada cylinder. So, wala dun ng problema. Yung temp niya kahapon medyo mataas ng konti. Tapos, sinilip lang din. So, yung mga ginawa dito, tinignan ko yung computer box, maayos yung computer box. Walang kaproblema yung servo driver sa loob ng computer box. Sinilip ko yung servo mismo, nakita ko na hindi na pantay yung windings. Yung isang winding sobrang taas na ng resistance, yung iba okay pa. Ngayon, ang ginawa ko, pinalitan ko yung servo. So, yun yung isa. Tapos, nag-okay siya nung una. Yung RPM, okay na siya, 750 pag patay ang aircon. Pag nag-aircon ka naman, 843 ang RPM. Tapos nung okay na siya doon sa sa point na yun, binukas ko aircon. Nangyari naman, okay siya sa una. Tapos kapag nag-automatic off na ang aircon kasi malamig na yung yung loob ng cabin, ang nangyayari naman, sobrang bagsak na naman yung menor. So, gagawin ko, papatayin ko yung aircon switch. Ito, papatayin ko to. Tapos, ibubukas ko. And then, okay na naman yung menor. So, okay na yung servo, okay computer box. Pero, kapag nag-automatic, namamatay. Tapos, may ginawa daw recently sa aircon neto. Kaya, trinace ko, sinilip ko kung ano yung posibleng dahilan. Kaya nung nakita ko naman na problema yung thermistor ng aircon, or yung pinaka technical term niya AC ECU, yung computer box ng aircon, may problema na yun. So ginawa ko, nag-install ako ng AC thermistor. Nag-wiring ako dito sa sa ilalim ng glove box. Nag-wiring ako. So ngayon, eto na yung kondisyon niya. Pag binuksan mo aircon, ayan, bukas. Ayan, tumataas na yung RPM niya. Tapos, kapag nakapatay ang aircon, ayan, papatayin ko yung aircon, babalik siya sa 750. Ayan po, 750. Yan, pag binuksan ko aircon, makikita niyo yung actual RPM. Yan, 843. Kasi yun, nag-release kasi malamig yung loob. Malamig pa yung loob actually. Ayan, makikita po ninyo yung aircon relay tsaka aircon switch na nakapatay. Ayun, nagbukas na naman. Nagbukas na siya, 843 RPM. Tapos kapag nag-release siya, nasa 750 lang. Tapos, yung isa pa pong problema kahapon, yung coolant temp sensor niya. Ayan, yung temp sensor values na yan. Ang lumalabas nasa 101 degrees. Tapos 99. Kahit na nakabukas ang aircon. Hanggang dun lang po siya. Nag-release yung aircon kasi malamig na. Bumalik sa 750. So, normal na po yun. Going back dun sa temperature, ang nakita ko lang na problema sa kanya, yung lower radiator hose. So, yung lower radiator hose po neto, napansin ko lang, nakatiklop. Diba, parang sawa yung itsura nung radiator hose. Nung sinilip ko, imbis na mukhang sawa na bilog lang, ang nangyari, parang cobra, gumanyan na siya. So, tumitiklop. So, yun yung isa sa mga palatandaan o telltale sign na kailangan mo ng palitan ng radiator hose. Kapag imbis na bilog, tumitiklop siya, nagiging parang cobra. Yun. Ngayon, yun lang naman yung pinalitan ko.
Ang temperature na ng kotse ngayon, nakabukas ang aircon, 89 degrees. So normal pa rin po yan. Pagpatay ang aircon, 93 degrees, 95 degrees, nakabukas na ang fan, ibababa na niya yung temperature. Yun po ang normal. So yun lang, pinakita ko lang po update sa Mitsubishi Galant 8th Gen. Nagbe-blink yung neutral dyan kasi nakakabit po yung dongle ng scanner ko nasa ilalim. Eto. So yun lang. Yan. Hindi na nagbe-blink. Yan. Salamat po sa panonood. Ingat kayo lagi. Ito po si Frederick Romero ng Mitsu Masters Garage. Salamat.